Binanggit ko una patungkol sa mga manlolokong mga ngaral kuno. Sabi ko pa nga, isa-isahin natin ang mga yon. Ito naman ang sunod. Meron dito sa Pinas ngayon pero imported itong sekta na ito. Isa sa kahindik-hindik nilang aral ay ito, na sila daw yung sinasabi sa aklat ng pahayag na 144,000. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Pinagloloko tayong mga tao, hindi po yan ibang lahi. Walang Pilipino na kasali dyan. Napakalinaw dyan na yan ay tig-12,000 bawat tribo sa angkan ni Jacob o kilala rin sa pangalang Israel. Sa makatuwid, yan ay pawang mga Hudyo. Mga Israelita pong lahat yan sila 144,000 na natatakan. Naunsa 14. Kaya napakahalaga rin naman nang magbasa tayo ng aklat na ito para hindi po tayo ma-scam o mabudol. No. Sige, basahin nga natin yon. Pahayag, Kapitulo 7, versikulo 4 to 8 to 4. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Sa angkan ni Huda ay 12,000 ang tinatakan, sa angkan ni Ruben ay 12,000, sa angkan ni Gad ay 12,000. 6. Sa angkan ni Aser ay 12,000. Sa angkan ni Neftali ay 12,000. Sa angkan ni Manases ay 12,000. 7. Sa angkan ni Simeon ay 12,000. Sa angkan ni Levi ay 12,000. Sa angkan ni Isakar ay 12,000. Ampa. Sa angkan ni Zabulon ay 12,000. Sa angkan ni Jose ay 12,000. Sa angkan ni Benjamin ay 12,000 ang tinatakan. Kita nyo? May kanya-kanyang pinagmulan yung mga yan. 12,000 bawat lipi. Unya, usa ka Pinoy mo angkon nga sila daw yun. Ano kayo? Sineswerte. Uy, panabangi. Wa mo ilabot ato doon. Alam nyo ba kung sino ang mga qualifier nila? Yung 144,000. Sila yung 12 ka-apostoles ng ating Panginoong Jesus. Basa, Mateo 19:28. At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsisunod sa akin, sa pagbabagong lahi, pagka-uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan, upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. Mauna diha, pataka-takarag istorya nga wala masubay sa Biblia, nakakahiya yung ganon. Sus Mario Sep. Salamat kayo.